Day 5 of building my six-figure VA life. Hi, I'm Emily, a graveyard shift virtual assistant na nakabase dito sa Albay, Bicol. I work with e-commerce clients while balancing life responsibilities, goals, at mga totoong pangyayari behind the screen. Nakatulala na nga ako dyan kasi maagang na-interrupt yung tulog ko dahil sa sobrang init ng panahon. 10 a.m. pa lang, gising na ako kasi pakiramdam ko niluluto ako sa oven. May scheduled power interruption na naman kasi dito sa amin from 6 a.m. to 6 p.m. Buti na lang nakabili na ako ng UPS. Kaya nung bumalik yung signal ng PLDT, nagamit ko agad para mag-upload ng midweek service photos namin at excerpts kagabi. Ingat na kayo ng UPS, ilalagay ko yung link sa baba. Malaking tulong talaga siya lalo na sa ating mga nagtatrabaho online. Subuko na ito at ilang months ko na rin ginagamit. Yung gamit ko ngayon tumatagal ng up to 6 hours. Pero kung gusto nyo ng mas matagal malubat, mas okay na bumili ng mas mataas yung wattage. Paglabas ko naman nakita ko si Ate Ning tapos na pala mag-ihaw ng uulamin namin for lunch. Kaya binidyo ko na lang siya. Nang tanghali na kumain na kami. Yung ulam namin ay inihaw na liempo, inihaw na talong at may side na itlog maalat with kamatis. Namit gid, napakakamay na nga kami habang kumakain at napapatulala pa. Pagkatapos nun, napagdesisyonan namin pumunta ng mall para magpalamig. Syempre bago umalis, nilak muna namin ni Ate Ning yung kubo namin para safe yung mga kayamanan. Wow! Pagdating namin sa mall, naghanap agad kami ng maupuan. Nakakita naman kami ng isang vacant at nagkasya naman kaming dalawa. Normal na lang dito yung ganitong senaryo kapag whole day yung power interruption. Maraming tao yung nakatambay sa mall, yung iba nakahiga pa at nakasalampak sa sahig. Way na rin siguro ito ng mall para makatulong sa mga tao. Pero syempre way din nila para tumaas yung sales nila kasi kahit nakaupo ka lang, magugutom ka rin kalaunan. Mga 5 p.m. na kami bumaba. Nag-CR muna si Ate Ning. Ako naman dumiretso sa bago naming favorite, yung YouTubo. Purong katas siya ng tubo at ikaw yung pipili kung anong gusto mong ihalo. Tikman na namin ito last time. Cucumber yung kay Ate Ning at kalamansi naman yung sa akin. Pero this time, isa lang yung binili ko kasi ayaw niya. Tinry ko naman yung may luya dahil medyo na-trigger na naman yung allergic pharyngitis ko at sobrang sharp ng pain sa lalamunan ko. Pagkatapos nun, dumiretso kami sa Bida Ang Saya para mag-order ng merienda. At ngayon, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang kinikita ko bilang virtual assistant. Sa buong 7 years ko sa online work, pabago-bago talaga yung income. Depende sa budget ng client mo, role, at syempre sa experience mo. Nung nagsisimula pa lang ako, nasa around $1 to $2 per hour lang yung rate ko. As the years pass by, natutunan ko na ring i-value yung skills at oras ko. Tumaas naman kahit paano yung income ko ngayon, pero malayo pa rin talaga sa goal kong income. Enough lang siya para matustusan yung monthly bills, dues, responsibilities, at konting wants. Kumbaga, above minimum,